Sweet and sour fish fillet ba ang hanap nyo? Hindi na pinapatagal yan. Tara, let's G! Etong sweet and sour ang isa sa pagkain na nagiging comfort food ng aking asawa. Kahit anong klaseng sweet and sour pa yan, kahit chicken fillet at pork, talagang favorite na favorite ng asawa ko yan. Meron talagang ganun meron tayong hinahanap na pagkain kapag talagang mabigat yung pakiramdam natin, yung tipong stress na stress tayo, ang bigat ng problema, ang dami nating iniisip, yung tipong kapag nakain natin yung comfort food natin, or kahit sa inumin, yung tipong kapag nakatikim tayo nun, talagang nagiginhawaan tayo, talagang nare-relax tayo, no? Maganda yung ganyan mga ka-FT, yung tipong nahahanap natin yung bagay na nakakapagbigay sa atin ng kaginhawaan kapag sobrang bigat ng pinagdadaanan natin. Para naman hindi tayo ma-overload o hindi mauwi sa depression yung kung ano man yung stress na pinagdadaanan natin. By the way, cream dory nga pala ang ginamit kong fish dito. Kung nakita nyo, in-slice ko lang siya ng maliliit tapos ngayon ibe-breadings ko siya. Harina lang din ang nilagay ko dyan at sinigurado ko din na makover ang bawat slices bago ko ilagay yan sa itlog. Then after ko naman ilagay sa itlog, babalutan ko naman ito ng breadcrumbs. Tip lang din sa part na to mga ka-FT kung gagawin nyo to. Siguraduhin lang natin mga ka-FT na makocover talaga ng harina yung bawat slices bago ito i-dip sa itlog. Kasi kung hindi siya makocover ng harina, dudulas lang yung itlog sa laman. Tapos kapag nilagyan nyo na ito ng breadcrumbs, hindi rin didikit yung breadcrumbs. Kaya sa paglalagay pa lang ng harina, dapat talagang coated na yung isda or kahit sa manok kapag gagawin nyo yung ganitong method. Gamit ang old school na mantika, pinirito ko lang ang lahat ng fish fillet natin. Medium heat lang din ang settings ko dito para naman siguradong maluto yung isda at the same time hindi masusunog yung breadcrumbs. Okay, gawa na tayo ng sauce. Ginisa ko lang yung sibuyas at bawang at lulutuin ko lang yan ng ilang minuto. Then ilalagay ko na rin agad yung red bell pepper. Imimekos-mekos ko lang ng onti yan hanggang sa maluto yung red bell pepper tapos ilalagay ko na yung tomato sauce. Pwede rin kayong maglagay ng carrots dito mga ka-FT kung gusto nyo. Simpleng-simple at napakadaling gawin lang ng sauce natin mga ka-FT. Kaya subukan nyo din yung ganitong klase ng sweet and sour. Tapos lalagyan ko na ito ng pineapple chunks. Itimplahan ko na rin agad dyan ng paminta, liquid seasoning at saka ng asin. Kung napapansin nyo mga ka-FT, madalas akong gumamit ng liquid seasoning. Ibang-iba kasi talaga yung nabibigay na linamnam ito, kaya gamit na gamit sa akin to sa maraming putahe. Tapos maglalagay na rin ako dito ng asukal at kaunting suka. Tapos lulutuin ko lang yan ng ilang minuto, tapos yun na, goods na. At kung nagustuhan nyo nga yung ganito kasimple at palong-palo na sweet and sour, huwag nyo naman pong kalimutang i-like at i-share. Paki-follow na rin po ako para everybody happy. At malamang sa malamang, pati ang asawa ko happy-happy na naman ito. Alright, hanggang dito na lang. Ilabas na ang bahaw at ang lahat ng nanonood ay sabay-sabay na magsabi ng bye-bye!